So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula naman kay Viral Broadcast PH. So, meron itong pamagat na Breaking News, Escudero at Villanueva harap-harapang pinangalanan ni Lacson, Senado kagulo, Senado talaga. No? So, yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin doon ng reaction and then kaya nalang bahalang humusga. No? Tingnan natin kung ano yung naka-upload sa video to. So, again, bago natin simulan, Viral Broadcast page, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng district engineer, ng contractor. So, yun, again, kalimutan, nawala tuloy ako. So, Viral Broadcast page, Pilipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start. Very easy to deny na siya yung responsible sa realignment or sa insertion because hindi mo matitrace walang record. Ito na po kasama talaga yung Tama. kalakaran sa ating bureaucracy. Well, they should be held accountable and criminally liable, Mr. President. No, if not administratively, criminally. Kasi kung hindi negligence ito, may criminal may violation sa batas, Mr. President. Kasi why would you certify on something na hindi naman totoo? No? And that's the reason why kasi naabuso Siyempre para ibulsa. In the course of time, Mr. President, hindi na nagkasya do sa tinatawag kong pie sharing. Nagtipid pa, nagmenos pa, ginos project na, minaximize na. Kaya sabi ko hindi na flood control ang hinahanap ng Pilipino, grid control. Mag-insert lang kami. Ang problema sa insertions, walang consultation sa end users. Sa local government units. Wala rin consultation sa mga implementing agencies. And that's the reason why, again, during budget... In fairness nahuli nila ngayon yung insertion modus na yan. So sana mapanagot talaga kung sino yung mga utak siya no. And then maganda na makulong talaga yung mga yan par. 'Di ba? Kasi baka tatanggalin lang din sa pwesto. Pangit naman. Gugulat na tayo. Tatakbo ulit sa gobyerno. So sana ano talaga nila yan, ma-unbox talaga nila yung mga anomalya dyan. So luckily na lang talaga, at least hindi tayo nagsisi na meron tayong pinanalo, di ba, sa administration, mga senador. So si Senator Soto, Senator Lacson. So far sobrang nila ngayon, sobrang hands-on sila sa issue na to. Wala silang paki kung tatamaan dito yung yung mga big time politicians din. Diba? So ito yung mga gusto talaga natin So tuloy. Deliberations, I had always questioned, bakit ang laki lagi ng ating unused appropriations? Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Labis na katiwalaan at korupsyon ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito ang sobrang ikinagagalit ngayon ng marami nating kababayan. Ito'y pagkatapos na pumutok ang bilyon-bilyon na ninakaw at ibinulsaan na budget ng mga flood control projects ng ating bansa. Binaboy ng mga politiko, taga DPWH at mga suwapang ng mga contractors para gawing ghost projects at substandard na mga flood control na sana ay magiging proteksyon ng mga Pilipino para sa baha. Subalit diba, yung yung kinukuha nila, diba? Yung sa flood control. Ang problema lang naman talaga nito yung mga ginagawa kasi nila, hindi lang siya pera ng taong bayan ang nakukuha Pati yung safety pati buhay. Biruin nyo dahil sa pagkurakot nila sa budget ng flood control. Every baha, merong natutsugi diba? So alam nyo kung gaano kalaki talaga yung kasalanan ng mga mokong na to. Kasi buhay na ng tao yung involved 'Di ba? Tapos sila, wala, ang sasarap lang ng buhay. Kapag bumaha sa lugar nila, lumilipad lang sa ibang bansa. Anak ng tokwa. Ang mga materyales, kinat ang budget upang may maibulsa at may pambili ng luho, mamahaling sasakyan na nakakalula ang halaga. Alam ng maraming Pilipino na ito'y hindi magagawa lamang ng mga contractors, DPWH kung walang mga matataas na mga opisyal na kasabwat dito. 4 na mga senador umano at ilang mga congressmen ang dawit dito. Nagsimula ang lahat di umano sa insertions na nangyayari sa Kamara at Senado kung saan ay binadgetan ng bilyon-bilyon ang karamihan sa mga flood control dahil prioridad di umano nila ang proteksyon ng maraming Pilipino laban sa matinding pagbaha na nangyayari sa ating bansa taon-taon. Subalit kahindik-hindik ang mga anomalya na nangyari. Pinaburan ang 15 mga contractors kung saan ilan sa mga ito ay mayroon ng mga previous na mga kaso at blacklisted na, subalit sila pa rin ang nakakuha ng malalaking projects sa mga flood control. Sinong mga... Diba? Ganyan tayo inugag. Yung din, yung problema din kasi dito, yung politician kasi, parang binintanan nila yung mga dignidad nila. Diba? Para sa pera.
Like mantakin nyo, dun pa lang sa part na paulit-ulit nila na ibinigay sa mga negosyante yung project ng gobyerno, di ba? Is parang wala talaga. Sarili lang nila yung iniisip nila. Di ba? Partida. Sobrang gaganda pa ng mga pinagsasabi ng mga yan nung tumatakbo sila. Di ba? Wala nang maghihirap. Wala nang magugutom. Wala nang mano. Tapos ayun, may natsugi. Dahil sa ginawa nilang mga kag-ugagan. Politiko at mga taga-DPWH ang tumulong para sa kanila. At sobrang garapal din ang DPWH kung saan ilan sa mga DPWH directors at district engineers ang naging instrumento upang maisakatuparan ang mga pagnanakaw na ito. Pinarmahan ang mga projects, pinasahan ang mga accomplishment reports, ang mga ghost project upang ideklara na 100% implemented. So, pinangalanan talaga ng presidente. Ano? Subalit ni isang poste ay walang nakatayo dahil ang budget para dito ay naibulsan na. Kung kaya ay ba't hindi ngayon ang panawagan ng maraming Pilipino na kasuhan at sibakin na si Secretary Bunuan at pigain na ituro ang mga senador at mga kongresista na kasabwat dito. Yung Bunuan din meron silang picture ng mga diskaya dati. Tapos parang nakakabanduda din na up until now ba? Wala pa siya kung kuhang ng mga latest talaga. Na parang hindi makanta-kanta, 'di ba, na mga diskaya yung DPWH na may connection nila. Or yung connected sa kanila. 'Di ba? Baka nagsisipag-blackmailan na kasi yung mga yan eh. Kaya sige, subukan mo kong kanta, tumba ka sa akin. Baka ganyan na yung nangyayari, 'di ba? Kaya nakikipagmatigasan pa rin. Na pag-iimbestiga ni Lacson ay meron na silang mga politiko na nasa listahan at pananagutin. Ang Pangulong BBM naman ay galit na galit dahil sa matinding anomalya na ito at nangako na ikukulong ang mga involved dito bago siya bumaba sa pwesto. Minority Leader. Tama. Thank you, kind sir. Kumusta na kaya ngayon si FPRD na tinawag niyang weak leader si PBBM? Ayun, sobrang daming natamaan. Mantakin nyo mga congressman, mga senador na tamaan ngayon eh. 'Di ba? Partida yung mga yan kadalasan nasa time pa nila. I'm humbled by the manifestation. Thank you. Just to refresh our colleagues also, Mr. President, if I may continue. You mentioned in your privilege speech some contractors and some of the owners. Now, Mr. President, may I go on? The Alpha and Omega construction and the St. Timothy constructions were included in the top 15 flood control contractor list from President Bongbong Marcos on during his press conference. And if I'm not mistaken, you also mentioned something to that effect in your privilege speech. Now, on the Securities and Exchange Commission papers, iba-iba po ang owners ng composition of the company. But in actuality, alam ng lahat na isa lang may-ari nito. Same owner of the once blacklisted St. Gerard Construction. Now, they will deny this fact until they can. However, in one of the tax cases filed against them on 2022 before the Court of Tax Appeals, CTA case number 10472, to be exact, the same and one address lang ang ginagamit for St. Timothy, St. Matthew, St. Gerard, and Alpha and Omega Construction Corporations. Nakakatawa pa par. Ginagamit pa nila yung mga saints sa pangalan ng negosyo nila. Grabe, like hindi ba sila kinikilabutan doon? Hindi ba kayo kakarmahin yan? 'Di ba? Nagawa nyo pa talaga gamitin yung word na saint sa mga business nyo para magmukha kayong legit, magmukha kayong malinis, anak ng tokwa. Di ba kayo kinakilabutan? Also, the majority stockholder of St. Timothy, who owns 85% of the company, named Miguel Juntura, was the marketing director of St. Gerard. The question, Mr. President, billions of government projects concentrated and monopolized by a few. Mr. President, paano nila itong nailulusot? Who monitors this kind of circumvention? We have an agency, Mr. President. It is called the Philippine Contractors Accreditation Board, or PICAB, which is the implementing board of the CIAC, a Construction Industry Authority of the Philippines. Incidentally, this authority is under the DTI. Pero it seems na medyo nahaluan na rin yata ng konting, o hindi lang konti, nakatiwalian pagdating sa mga flood control projects because... Di ba? Ano yun, pati DTI? Grabe talaga yung bansa natin, Kulang na lang kumpletuhin nila yung lahat ng ahensya ng gobyernong may kurakot eh. Grabe.
Kaya pala hindi tayo mawala-wala sa ano, top 10 corrupt countries in the whole world. 'Di ba? Kasi sobrang daming top-notcher dito eh. Top-notcher. Information na keep coming in, no, sa aming opisina na itong pickup nagre-resort na sa accreditation for sale, no? May mga ganyang Oh. reports, and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered, no, accreditation by pickup, na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements, no, for a fee of, I think, 2 million pesos, no, for a start. So ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. And I think in the second hearing of the Blue Ribbon Committee, because I believe, as we have monitored, na during the first hearing, guess po ninyo yung resource person nyo yung pickup. And there's some issues that they could not explain during the hearing. And I think we can take this up again with them. Your observation in relation to St. Timothy and Alpha and Omega. Incidentally, Mr. President, Alpha Omega was mentioned by the pride of Congress, who incidentally is the produced seed of our distinguished colleague, Senator Lauren Legarda. Sabi ko nga, move over, Senator Legarda, there's a new kid on the block. And to her credit, she produced a seed named Leandro Legarda Leviste. Nabanggit po niya ito, Okay. itong Alpha Omega, na one of the 3 contractors, no, na involved, na may resibo pa. Ang sabi niya, I heard his interview sa radio TV, and he identified Alpha and Omega ba ito? Yes. Alpha and Omega. Ang gusto ko talaga na mapanagot dito yung mga super big name officials talaga. Like ito yung gusto ko na magawa ng administrasyon ngayon, na meron silang mapanagot. Do meron na kasi kita niyo naman si FPRD, past president, si BP Sara, vice president. Pero yun nga lang, si BP Sara kasi parang hindi sila nagtagumpay doon eh. 'Di ba? Pero sana madagdagan pa 'yon, 'di ba? Madagdagan pa 'yon ng madagdagan. Pero so far sobrang daming napanagot na mga big time yung ngayon, yung administrasyon ngayon. Partida weak leader pa 'yan, ha. 'Di ba? Pero dati sa time ni FPRD, sobrang konti lang nang napanagot nila. 'Di ba? Parang ngayon lang, like yung si Atong Ang, si Kibuloy, FPRD, BP Sara. Tapos hintay-hintay lang tayo baka may masunod na naman na mga senador dyan or mga congressman. So sana kapag nangyari talaga yun, vote straight talaga tayo sa lahat ng administrasyon na nila ng mga politician. Kasi so far ito talaga si Soto at si Lacson. Di talaga ako nagsisi sa dalawang to eh. So comment down below sa mga binoto tong dalawang to na hindi din nagsisi Ang Construction Corporation as one of the 3 bribe givers given through the district engineer of Batangas, First Engineering District, si Abelardo Calalo. And I think we should not stop at filing the information or filing the case with the prosecutor's office of Batangas. I think we should dig deeper into this case. Congressman Leviste offered him to be a state witness, and I think the Department of Justice can pursue this, if only to identify and to catch the bigger fish. Kasi lumalabas ngayon, as I mentioned in my privilege speech, naging bagmen na lang, naging legmen yung mga district engineers. Sila na lang yung Grabe, tatakbo ng mga contractors, and who knows, maybe even the funders who are the... Kayo ba guys? Sino ba yung ayaw magpatalo sa cut dyan? 'Di ba? Sa pera dyan. Yung politician or yung mga contractor? Kasi para sa akin, yung politician eh. I think mas malaki yung share ng politician talaga. 'Di ba? Kasi sila yung sila yung nagpapatakbo diyan eh, or sila yung gumagalaw, 'di ba? So I think sila yung mas malaki yung nadidekwat. Or kayo, what do you think? Kasi 'di ba yung balita nung nakaraan, meron ng tinumbang contractor. So ibig sabihin, yung nagpatumba nun, big fish yun. 'Di ba? Ganun siya ka big fish pinapatumba niya yung mga kontraktor. So sa mga kontraktor dyan na mga nakikipagkuntsabahan sa mga corrupt na politician, ay maghanda-handa na kayo. Kasi parang talaga, 'di ba? Mag-aanuhan talaga kayo dyan, maglalaglagan talaga kayo. Yan na yung consequences, 'di ba? Sa tinatamasa nyo na pera. Yeah. sponsors or proponents of insertions in the GAA.
Well, Yan, thank you for that, Mr. insertion President. pa. May I know how the Philippine Contractors Board is formed? Ano ba to? Paano nabubuo itong board na to? Who appoints the members? Who elect the members? Let me look into that, Mr. President. But I think that's a good question to be raised in the second hearing of the Blue Ribbon Committee led by our distinguished colleague, Senator Marcoleta. No? I-take note natin, Mr. President, so we can Yes. ask this question. That's good. Thank you very much. Now, speaking of government officials, to determine the involvement of government officials or Aray. intertwined ownership with those who have been blacklisted or those who have tax evasion cases. Do you think we Aray. should also try to dig deeper during the evaluation of project contractors, such as going into the layers of their ownership? Hindi po ba dapat ganun ang gawin? Certainly, Mr. President, we should look into that. Yung interlocking directorship ang tawag doon, na kung saan nilalayer. Pero pag tinignan mo yung corporation documents ng several corporations, nag-interlock yung mga director, sila rin. No? And of course, nilalayer para hindi ma-identify. And this is a practice. Pasimple lang tong yung tandem ni Lacson at ni Soto. Pero wala na sobrang dami ng kinakabahan dito. 'Di ba? Kasi I think meron talaga silang may expose dito eh. Sayang din. Vice, ano bang tinakbuhan na ni Lacson? President ba? Kasabayan niya rin kasi si tawag dyan si PBBM. Siguro kung hindi, baka mas nice siyang gawing Vice President. Ewan ko kung gaano siya ka-hands-on Being committed by, mga unscrupulous corporations that deal with the government, particularly mga flood control projects. Yeah, Mr. President, your guess is as good as mine also. Hindi ko nga alam kung paano nabubuo itong Philippine Contractors Accreditation Board. Kasi in 2023, the Bulacan River Project amounted to 96.4 million, was deemed completed. However, upon the ocular inspection of the President, stated that more than 200 meters of revetment was not built. And the contractor is St. Timothy Construction Corporation. O sila na naman yun. So after this anomaly, the PICAB, o yung Philippine Contractors Board, the PICAB license of St. Timothy was renewed from 2025 to 2027, allowing them to again participate in other massive government projects. How can this happen, Mr. President, Your Honor? Under the Most table. likely, Mr. President, Under the table. Yan lang naman yung nagpapagalaw sa mga kurakot na mga nasa government. 'Di ba? Pero lang naman yung katapat ng mga yan eh. 'Di ba? Like kahit gaano pa ka-illegal yung gawin mo. 'Di ba? Pagkakaloob nila yan sa'yo. As long as meron silang mga halang nga sa pera, di ba? Ghost project po ito. Yung minention nyo na 96 million na peso flood control project. Ang nangyayari po kasi, Mr. President, as I also mentioned in my privilege speech, minsan yung lisensya ng contractor, hinihiram na lamang ng District Engineering Office. At sila na nag-implement. And the District Engineer is the one, upon receipt of the what we call Project Designation Order. So mag-organize na siya, he will appoint the Project Engineer, PE. And he will also appoint yung inspector unit, yung mag-i-inspect. And even if hindi makumpleto yung project kasi nga ghost, mag-i-issue na rin sila ng tinatawag na Statement of Works Accomplishment. Puro papel po ang tumatakbo ang mandar without the project being completed. And I think there's a failure in the monitoring system of the Department of Public Works and Highways in the central office. Kasi meron silang monitoring office. Yung monitoring na yan, kasali din siguro yan eh. Diba? Kasali yan. Or kayo? Kayo, do you think kasali din ba yan? Para naman siguro tayong grade 1 dito kung hindi natin iisipin na kasali din yung mga yan. Kasi kahit sabihin natin na sabihin natin for the sake of argument, hindi sila kasali. Eh may kasalanan pa rin sila. Bakit hindi nila nakita yan? Diba? Hindi nila ginagawa yung trabaho nila ng maayos? I think under a USEC, in the department. Ito yung nagmo-monitor ng progress ng lahat ng mga projects, not only flood control projects, but all kinds of infra projects under the auspices or supervision of the Department of Public Works and Highways. So I don't know how high up yung syndicate, but it seems that the DPWH has become a Syndicate playground of syndicates. Kasi nung sinabi nga ni Secretary Bonoan na isolated case ang first engineering district ng Bulacan, I did not believe him, Mr. President. Kasi mismo ang Presidente
Pati din si Bunuan, di ba? May something din sa taong yan. May picture din sila dati ni ano eh. Yung mga diskaya eh. So ano yun? I think, or hindi, mahirap kasing magbintang eh. Pero do you think par? What do you think? Di ba? Di ba? Sino kaya yung pinaka lapok dyan sa ano? Sa DPWH? Guess lang. Hula nyo lang. Di ba? Pag nag-iikot sa iba't ibang lugar, may nakikitang ghost projects. I myself, my team, was able to validate this in Nauhan, in Sitio Dike, Barangay Apitong. And I was listening to this interview by Secretary Bunuan. Sabi niya, miscommunication lang daw with the barangay chairman na sinasabing yung project, na sinasabing ghost project, ibang lugar daw. Well, ang sinabi niya, Barangay Dike. Barangay, hindi raw sa Barangay Apitong. Sitio Dike, Mr. President, is in Barangay Apitong. And our basis for locating that particular ghost project declared as completed pero walang project na nangyari, pinabalidate lang namin doon sa barangay chairman and some residents na talagang wala silang nasaksihan na construction ng flood control projects in that area. Kasi isang sitio lang naman to, Mr. President. Ang sinasabi niya, miscommunication, mali raw yung aming team, which I cannot accept, Mr. President. Because, Tama. you know, I have this habit of validating, counter-checking, validating again before I open my mouth, especially in a privileged speech, which I know. Tama. Eh, nagpapalusot na lang yung mga yan eh. Kita nyo naman kung sino yung pinaka-guilty talaga. Yun talaga yung halos walang maisagot yan sa ano eh, sa mga hearings eh. Or, yeah, I don't know. Nasa sa inyo na lang din yan. Pero kita nyo naman, di ba, si Diskaya, the more na iniiwasan nyo yung tanong, the more na parang lumilitaw na guilty siya. Di ba? Kasi tanungin lang na, sino ba yung nagpapaano sa'yo na DPWH? Hindi masagot-sagot par. Eh, wala kaming ganyan. Sinong pinaglulok ko, di ba? Hindi ka naman siguro magkakaroon ng napakaraming sasakyan na ganyan kung walang DPWH na ano, nag-a-assist sa'yo, di ba? Or nakikipagsabuhatan sa'yo. Kasi ika nga nila, it takes two to tango. Di ba? I will be fact-check. And it really happened because andyan na yung media, nagpunta na doon sa mga binanggit kong ghost projects. And they were really fact-checking kung talagang ghost projects. And here comes the DPWH Secretary no less, no? Even accusing us or insinuating at least na mali kami. And mali rin daw yung media. So how could the Bulacan 1st District Engineering Office be an isolated case kung laganap na yung kaso? And man you, Mr. President, Diba? yung ginawa namin, in-undertake lang namin mga case studies because I already anticipated that line na hindi isolated case yan. Actually, I was ready to deliver my privilege speech after Nauhan or after Oriental Mindoro. Sufficient na po yung mga case studies doon. But I told my staff, let's wait a while kasi sasabihin tiyak yan, isolated case yung Oriental Mindoro. Let's go to other places. And luckily for us, Mr. President, the President launched 1 week after his SONA, he launched the Sumbong sa Pangulo .ph website. And it was very helpful actually. And it continues to help our netizens, the media, and other people concerned with the anomalous flood control projects. Ang laking tulong po sa amin because exact location, the website provided us with the exact grid coordinates. Kaya nga pati yung multo, pati yung guni-guni, nakita namin eh. Imagine, wala ka makikita ng project, pero natukoy pa rin ang aking team or teams kung saan nakalocate yung ghost projects. Why? Oo. Saludo sa team ni Senator Lacson. Ano? So, can you imagine, meron tayong kahit lima na Senator Lacson dyan. Diba? Like, hindi butaw par. Eh, sayang yung ibang slots natin ng ano eh. Senador eh, hindi nagagamit ng maayos. Mga butaw kasi. Diba? So, can you imagine kung 5 Lacson, diba? Tapos 5 Soto. Sobrang dami nilang nagawa talaga. Like, ito yung mas legit talaga. Ay dati, pinakitaan tayo ni Manny Pacquiao ng napakaraming listahan ng corruption. Wala namang, may lumitaw ba? Diba? Unlike ngayon, meron talaga. Ang sa atin na lang talaga dito, meron talagang mapanagot. Kasi baka after few weeks or months, wala na, tahimik ulit. Wala tayong, hindi na natin maririnig kung ano nangyari. Diba? So sana may mapanagot dito ano, para mas lalo talagang bumilib yung taong bayan. Because of the Sumbong sa Pangulo website. Hindi makakailan, Mr. President. That's the reason why we were able to locate several ghost projects, mostly in Bulacan. Kasi as I also mentioned in my privilege speech, yung Bulacan 1st District Engineering Office, yun ang pinaka-notorious in Bulacan? at least from where I sit, Mr. President. Ginoong Pangulo, Mr. President,
Ngunit kung completed na yung project, pag sinabing deemed completed, nabayaran na to. Babayaran, Mr. President. Babayaran o nabayaran na? Nabayaran. And there are several signatories like for a project inspection, it has to be declared complete para ma-release yung payment. Pipirma dyan yung inspectorate team, yung assistant district engineer, and the district engineer. At kung sino-sino pa. Paano kung nakakalusot yan? Di alam nila lahat. Well, they should be held accountable and criminally liable, Mr. President. Grabe ang hometown ni Villanueva, Bulacan. Ulit nga natin. Ulit lang natin konti ha. Pag sinabing deemed completed, nabayaran na to. Babayaran, Mr. President. Babayaran o nabayaran na? Babayaran Wait lang ha. with anomalous flood control projects. Ang laking tulong yan, isolated case yung Oriental Mindoro. Let's go to other places. And luckily for us, Mr. President, the President launched 1 week after his SONA, he launched the Sumbong sa Pangulo .ph website. And it was very helpful actually. And it continues to help our netizens, the media, and other people concerned with the anomalous flood control projects. Ang laking tulong po sa amin because exact location, the website provided us with the exact grid coordinates. Kaya nga pati yung multo, pati yung guni-guni, nakita namin eh. Imagine, wala ka makikita project, pero natukoy pa rin ng aking team or teams kung saan nakalocate yung ghost projects. Why? Saan? Because of the Sumbong sa Pangulo website. Hindi makakailan, Mr. President. That's the reason why. Sumbong sa Pangulo website. Sobrang useful. Tapos sasabihan nyo, week later, walang nagawa. Kawawa yung bansa. Itim ang estado ng bansa. Like, what the heck? Baka itim sa mga kurakot par. 'Di ba? Itim yung sitwasyon nila ngayon kasi magsisipag hulihan na sila eh. We were able to locate several ghost projects, mostly in Bulacan. Kasi as I also mentioned, in my Diyos privilege, ko. Mostly in Bulacan. So, sinearch ko dito sa Google par. Yung hometown ni Villanueva, Bulacan. So, ewan ko lang kung may involvement din siya dyan, ano. So, tuloy. yung Bulacan First District Engineering Office, yun ang pinaka-notorious. At least from where I sit, Mr. President. Ginoong Pangulo, Mr. President, ngunit kung completed na yung project, pag sinabing deemed completed, Hindi siya totally pinangalanan yung pangalan kasi grabing accusation yun. Pero yung mga lugar nila, mga hometown, di ba? Eh, kayo na lang bahalang humusga. Di ba? nabayaran na to. Babayaran, Mr. President. Babayaran o nabayaran na? Nabayaran. And there are several signatories like for a project inspection, it has to be declared complete para ma-release yung payment. Pipirma dyan yung inspectorate team, yung assistant district engineer, and the district engineer. At kung sino-sino pa. Paano kung nakakalusot yan? Di alam nila lahat. Well, they should be held accountable and criminally liable, Mr. President. No, if not administratively, criminally. Kasi kung hindi negligence ito, eh may criminal may violation. Malabong negligence yan. Sobrang labong negligence talaga yan, par. Wala talaga. Criminal act talaga yan. Hindi ako naniniwalang negligence yan. Ganyan kalaki. Ganyan kalawak na, diba? Like, excuses na lang nila yan. Eh, negligence, hindi namin na Sobrang hirap paniwalaan yan, par. Sa batas, Mr. President. Kasi why would you certify on something na hindi naman totoo? No? Tama. And that's the reason why. Kasi naabuso na, in the course of time, Mr. President, hindi na nagkasya doon sa tinatawag kong pie sharing. Nagtipid pa, nagmenos pa, ginos project na, minaximize na. Kaya nga sabi ko, hindi na flood control ang hinahanap ng Pilipino, grid control. Kasi nasobra na yung grid na sinagkasaan ng lahat. Tama naman. Hubris, yung tawag natin to, Mr. President, hubris. Kasi nahirate, and we also encountered cases or case studies wherein nag-ghost na, pinost pa yung lot harder, ginost pa ulit for the succeeding year. Grabe. Kasi pagka nag-ghost ka na, ang pantakip mo, yung succeeding year project, di ba? Yung napondohan na naman. Pag pagtakpa na yon, mahirap nang hanapin yung ghost kasi meron talagang project. So meron kami encounter na yun pala yung ginagawa nila. Grabe, Mantakin nyo, nakita pa yan ni Senator Lacson, par. So, correct me if I'm wrong yung pagkakaintindi ko, ha. Kunyari, papagawa sila ng, flood control, 2014. So, by 2023, kunyari, by 2024, meron na namang flood control project. So, ang gagawin nila, yung 2023, kukurakutin na nila yun. Diba?
After na lang kurakutin yon, syempre yung sa 2024, nandun na naman yun. So, ibig sabihin, kung i-audit yun or titingnan yun, o meron nga namang project na naman. Bale, kung dapat pala dito, mag-imbestiga ka dun sa pera talaga or sa mga papel or something like that. Kaso lang, siguro, yung mga mag-iimbestiga dyan, kasali din. Diba? So, ang gagawin nila, sige, gagamitin na lang natin, front na lang natin yung project this 2024 para matakpan yung 2023. Okay, kaya pala. Kasi ako, nagtataka din kasi ako dati pare kung paano kaya nila nagagawa yung ganyan kalaking corruption na parang hindi siya nadedetect. Diba? So, ganito pala yung way nila. Actually, mas maganda to na na tackle siya ngayon para at least sa susunod na administration, alam na din nila or sana next administration hindi babalik yung mga Diyos ko. Diba? Kasi parang alam na natin kung sino yung mga tatakbo this 2028 eh. My God. Grabe. Pangatlo, saka palang ginawa, pero na-late na, inabot na ng Habagat, inabot na rin ng Krising, Dante, at saka Emong. Grabe. Sa pangatlo na nila gagawin, tapos yung gagawin nila sa pangatlo, and yun nga, dahil sobrang nag-evolve na nga yung pagiging gutom nila, di ba? Yung pagiging kurakot nila. Yung pangatlo na yun, kahit nagagawin nila yun, isa-substandard pa nila yun. Grabe. Like, wala talagang pinapalampas ng mga kolokoy na to. Mga kababayan natin, kung itong mga pondo na to, hindi inilagay sa budget, ganun pa rin ang Pilipinas eh. Pero nakatipid tayo ng napakalaking pera na napunta lang sa bulsa nila. Hindi po ba? Tama. Ganun ang nangyayari. Yes, Mr. President, but Tama naman kasi kung at first ginawa nila, nakatipid sana yung bansa natin. 'Di ba? Sa next project. Bale, kung nagawa nila sana yan noong 2023, nang hindi kinukurakot, nang hindi sinasubstandard, by 2025, 2026, hindi na sana pupondohan yan. 'Di ba? Pero, yun, at least alam natin na yun pala yung mga way nila, Iba din talaga. Ang talino ng dalawang to. kung hindi naman natin popondohan, wala naman tayong flood control projects. Wala naman tayong mga dikes that will protect our farmers in low-lying areas. So I think the better solution is really to, put our foot down on the entire process of implementing projects. From the time a legislator proposes an insertion in the national budget measure, all the way sa implementation, dapat talaga merong nagmo-monitor. Ang problema, nagmo-monitor dito, Mr. President, DPWH din. Aray ko. Nasa DPWH. And Mr. President, this is an implementing board of the Construction Industry Authority of the Philippines, which is under the DTI. Kasi nagbibigay sila ng license eh. Doon sa hearing, if I'm not mistaken, the way I heard it during the last hearing, meron sila nung tinatawag na pick-up license na category. May category A. Yeah. No, may ganun, ano po ba ang threshold amount per project that you can bid out? Meron pong categorization yan eh. Mayroong classification table. Ito, based on the Board Resolution number 201, series of 2017. Pick up team 2 nagka-categorize dito. Pag sinabi mong, general engineering, pagka A, pag sa general engineering, ang minimum net worth, yung equity, 30 million pesos. Tapos makakakuha ng 30 credit million. points na 300 points. Merong hanggang sa umabot sa overall credit points. Now, do sa third stage of adjustment on allowable ranges of contract costs, yung ARCC, ang sinasabi dito, pagka yung medium B, ito yung A, kasi large A yung double A. Ang sinasabi, yung single largest project, above 75 million up to 150 million pesos. And then yung allowable range of contract cost, up to 300 million. Yan po yung pagka ang sinabanggit ko kanina, ang category A, contractor A. Kasi hanggang quadruple A po yan, Mr. President. So may threshold. Meron po. Yun. Ngayon, Mr. President, this is based on records. Yung MG Samidan Corporation's license is category A. Alright? Only. Yet, Dapat siguro ang gagawin ng gobyerno dyan, i-prioritize nila yung mga A lang. 'Di ba? Kung quadruple A na kasi, parang mga tigasin na yun eh. I think hindi siguro lahat. 'Di ba? Pero syempre dapat unahin nila yung mga A. Yun nga lang, diskartihan din kasi ng mga businessmans na to.
gumagawa uli sila ng ibang mga company na yung 85%, 90% ng share, same pa rin sa kanila. Mga marunong din tong mga lapok na to eh. For the year 2022 to 2025, it bagged 58 flood control projects amounting to 5 billion point 02. Lampas po, Mr. President. So is this it is definitely not within the allowed amount in category A license, ano? Yes, Mr. President. And this is one of the questions that we should ask PICAB to clarify. Kasi paano makakakuha ng ganong kalaking kontrata kung siya ay medium B or license category A? Kasi sinasabi rito sa table, ang single largest project above 75 million up to 150 million. And allowable range of contract costs up to 300 million. Kasi kung billion, medyo lampas-lampasan siguro. 5 billion po. Baka pang quadruple or triple A na yan, Mr. President. So we billion should po. ask Ito pa. them. Maganda ito, lalong sumasarap. In 2019, itong MG Samidan's paid up capital is only 250,000 pesos. O, lalo na, Mr. President. Ano? Di ba? Come 2022, how is it possible that their financial capacity increased to undertake billions worth of projects? Grabe, no? I think, Mr. President, distinguished minority leader, we should attend the second hearing of the Blue Ribbon Committee and clarify po natin ito. Wala po yung ating chairman ng Blue Ribbon dito, but I have a comment, if I may, Mr. President, distinguished majority leader. September 1 din yata yung first hearing natin ng DBCC. Baka naman pwedeng pagsalisihin natin yung petsa kasi parehong gusto nating mag-attend doon sa dalawang all too important hearings. So baka naman pwede mapakiusapan natin yung Blue Ribbon na ilihis man lang sa ibang petsa, not on September 1. Kasi September 1, Is it I at don't the know same time? kung anong araw yon, but if it's session day, President? maubusan tayo ng oras. Is it at the same time? Yeah, we take note of that, Mr. President. We will consult with the chairperson of the Blue Ribbon Committee and the chairperson of Finance, Mr. President. Sino yun? Si Villanueva yun, di ba? Anong komento niya doon sa ano? Sa Bulacan, yun yung may pinaka-largest na ano. So sana hindi siya involved talaga dyan. O rewan kayo. Kayo na lang bahalang umusga par. Thank you, dear colleague. Thank you, Mr. Now, President. Baluarte. during the hearing also, Mr. President, that's why talagang tama, napakahalaga na maka-attend tayo nito mga hearings na ito. I found out that yung blacklisting po nila is only 1 year. I feel that it's too lax a penalty for being blacklisted. Nakakatawa. Blacklisting, tapos 1 year lang. Di ba dapat kapag ka-blacklist, blacklist na. Wala na. Di ba? Kasi hindi naman magiging blacklist yan kung hindi din siguro or wala din silang ginawa na ano, di ba? Or sige, sabihin natin kahit 5 years. Di ba? Para syempre yung ibang mga ano nyo, mag-iingat na, di ba? Magiging careful sila. Parang kaduda-duda naman yun, 1 year lang tapos nakuha ulit. Di ba? May something yan. Hindi lang yun tapos gagawa pa ng ibang kumpanya. Do you think we should come diba? up with a Gagawa pa ng ibang kumpanya. Yung modus din kasi ng iba dyan, siguro lang to ha. Based lang to sa mga nakikita natin sa movie. Kasi syempre sa movie, parang may pagka, or hinuhugot nila yan sa real life eh. Di ba? Siguro, itong mga politician din kasi na to, or itong mga nagba-blacklist na to, siguro lang to ha. Ginagawa nila na i-blacklist yan para lang siguro gipitin or whatsoever. Or siguro guilty nga. Parang sinampulan na lang nila. Sige, kapag hindi ka magbibigay ng tamang datong sa akin, iba-blacklist kita ulit. So, syempre, siguro, as a businessman, di ba, na-trigger din sila. Sige, bigyan na lang natin yan ng mga under the table na yan. Para hindi na tayo i-blacklist. Parang ganun ba? Rewan ko lang kung ganun din ba yung nangyayari. Pero pwede, di ba? Pwede siyang maging ganun, yung ending. sticker penalty? Let's say 3 to 5 or 3 or 5 years. Pag na-blacklist ka, dapat 5 taon, hindi ka pwede. Tama. What do you 5 think, years, 10 Your years. Honor, President? Mr. President, Agree ako I was dun. told that the creation of PICAB is under Republic Act 4566. And I think we should revisit RA 4566 para ma-check natin itong, I won't say anomaly, but itong probably, kailan i-update natin yung batas, Mr. President. Good, Mr. President. At least we would be able to look into that piece of legislation. Ano? Now, May I know what construction company are you referring to? Di malitong paid up capital. MG Samidan. MG? MG Samidan. Thank you. Alright. Ito, madalas kong naririnig sa inyo ito not only during the campaign, but many years ago. You're very concerned about the regional development councils, the local development councils. Ang sinasabi ninyo, dapat pag akyat sa NEP or paggawa ng NEP, nakikinig sa local development councils, sa regional development councils, hindi po ba?
That is correct, Mr. President. Kaya mahalaga rin talaga itong DBCC na hearing. Ngayon, why are there flood control projects in areas identified by Project NOAA as having little or none flood risk? Why are we spending billions of pesos on projects that these areas, when many areas are drowning during a single Siyempre, tinatanong pa ba yan? Charas. Ano yan? Siguro, ang ano ko dyan is, dyan pumapasok yung kumpare, kumpadre, di ba? Padrino system. Di ba? Na parang itong mga mokong na to, mga politician na to, di ba? Kunyari, may isang politician sa lugar niya. Kunyari lang, ano ba? Hindi tayo gagamit ng ano. Place B. Kunyari lang, place B yung tawagin natin na lugar. May politician dyan. Di naman siya risk for mga floods. Diba? Parang hindi niya na need yung flood control. So itong nasa place B na to, gagawin ng politician na yan, makikisama yan doon sa parang mag-ano ng budget siguro or whatsoever. Diba? Kakaibiganin niya yun. Magkakaroon sila ng deal siguro or whatsoever. And then, ang ending, diba? Yung favor na yun, parang ang ending, sige, bibigyan kita ng flood control. Ikaw nang bahala kung paano mo ika-cash out yan. Diba? Parang dyan ko na lang ilalagay, bibigyan kita ng project kahit na wala namang floods dyan sa inyo. Parang I think ganun yung nangyayari, ano, kung bakit nabibigyan pa rin ng para sa flood control yung mga lugar na hindi naman fina-flood. Or I don't know kung meron pang ibang explanation dyan. Kasi kung sasabihin nila na parang for fairness, na parang para patas lahat ng mga probinsya, ng mga lugar na merong flood control, parang paano naging fair yun? Diba? Kasi para sa akin, mas magiging fair pa siguro yung ano magiging fair pa siguro yung unahin, diba? Yung pinaka-risk talaga sa flood. Para sa susunod, hindi na sila ipa-flood ulit. Diba? Bagay. Paano nangyayari po ito? Ibig sabihin, hindi nakikinig doon sa Regional Development Council or yung Regional Development Council ang humihiling? Mr. President, this is one flaw in the budget process that we want to correct. And I've been very vocal in this regard. No? Dahil year in, year out, and I have always raised this question. Si our colleague, Senator Ligarda, when she was chairperson, paulit-ulit ko po yung tanong, bakit 20% lamang ng output ng local development councils, particularly regional development councils, ang na-adapt sa NEP? Imagine 20%, and yet dapat yung bulk ng mga projects, mga PPAs, projects, programs and activities, dapat ang bulk yan nanggagaling sa local development councils. After all, who would know better the needs and priorities of the localities than the local development councils? Ang nangyayari, Mr. President, alam nyo, yung district representatives natin should be represented in the local development councils, and they are. No? Even in the barangay development council, they can send their representatives. And then municipal, city, provincial, pwede sila mag-attend. And that's where they should, debate with the local government units na kailangan nila yung mga So, ayan na. Hanggang dito lang naman. So, kayo, ano masasabi nyo dyan? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section. So, again, ang video yun is mula kay kalimutan ko, viral broadcast page. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Insight, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para malinaw pa sa klaro yun, diba? Na grabe daw yung ano sa Bulacan. Grabe yung corruption nila doon. So, kanina bang Baluarte yun? So, I think hindi naman pinangalanan dito. Diba? Yung ano talaga. Pero I think, siguro, dahil yun nga yung mga hometowns nila or yung mga Baluarte nila, kayo na din bahalang humusga. Diba? Kasi, syempre, ikaw ba par kung maging senador ka or whatsoever, di mo ba, pagbibigyang pansin yung Baluarte mo? I think yan yung pinaka-importante, diba? Sa boto mo. So, sige, hintay lang tayo na lumabas talaga yung katotohanan dito, no? Kasi for me naman, yung dalawang yan, yung duo na yan, yung Soto Lacson na yan. So, sayang din kasi hindi sila nanalo ng nakaraan kasi syempre yung kalaban nila, Duterte at Marcos So far naman, pumasok naman sila senador, so solid pa rin. Binoto ko din kasi yung dalawang yan Pang-balance, ba? Diba? Sila Pacquiao, yung ibang sila Rebilla, di ko binoto yun sa Alyansa. Ito lang, silang dalawa lang talaga. Sino pa ba yung binoto ko sa Alyansa? I think silang dalawa lang
yeah, silang dalawa lang yung binoto ko sa alyansa par. So, yeah, silang dalawa lang. So at least hindi tayo nagsisisi ano. Parang nag-aalangan pa nga ako dati na parang ito si Soto ba? Parang nag-aalangan ako ba na baka kapag ka nanalo to, ano to ha? Hindi na to mag-iiba yung ano niya, yung layunin niya, 'di ba? Parang lilihis siya ng landas sa admin. Pero so far naman, 'di ba? Nandun pa rin sila sa route na 'yon. Like ano din talaga, sobrang solid talaga. Wala naman akong pakipar kung sumunod sila or hindi sa admin as long as nasa tama lang ba. Nakakainis kasi yung kakampihan mo yung mali. 'Di ba? Na parang kitang-kita na nga. Yan yung nangyayari sa mga senador ng Duterte, yung Duterte Black, na kahit na maling-mali na, 'di ba, may something, may dapat imbestigahan, papadismiss pa rin talaga nila yung case nung puon nila, something like that. 'Di ba? So at least na lang meron dalawa na tinutukan din talaga to. Ito yung mga yung mga matatalinong argumento. Diba? So far hindi ko pa nakikita si Senator Robin na nagsalita. Pero I think hindi ko rin naman siguro yung panonoorin ay magkukuha dun eh. So yeah, that's it. Kayo na lang din bahalang humusga par. 'Di ba? So yun nga, yung sa DPWH, yung sa COA or sa pa mang ahensya ng gobyerno yan, di talaga to magiging successful itong pangungurakot na to kung walang involvement na mga high-ranking officials din sa gobyerno. Kasi sobrang hirap pero ikaw, businessman ka na ang mo is gagawa ka ng mga hindi maganda. Mahirapan ka na ikaw lang eh. 'Di ba? Kasi syempre takot din yung pag-iinitan ka talaga. About nga naman dun sa parang blacklist na 1 year lang. Parang may something din doon. Pwedeng singitan din 'yon ng kalokohan. 'Di ba? Nasabi ko nga sa inyo, pwedeng gawin lang 'yun ng taga-blacklist na iba-blacklist ko to para maugato. Tapos kapag naugato, kakausapin ako nito. Tapos when the price is right, di ba? Baka may mga ganong nangyayari. Kasi parang nakakatawa naman talaga. Or katawa-tawa naman talaga sa part, di ba? Na naka-blacklist na nga yung taong yan. Siyempre, may ginawa yan. Di ba? Tapos ibibigay mo lang ulit after 1 year. Baka nga less than 1 year lang eh. Di ba? Baka nga sa papel 1 year pero after 3 months nag-ooperate na ulit, something like that pa. Di natin alam, di ba? Di natin alam yan, pero wag naman sanang ganun. Pero since yung ibang mga kabalbalan dyan is nangyayari na nga, at least sana masingil man lang, di ba? Sana mag-deep pa rin itong pag-iimbestiga nila Lacson, Soto, and then talaga, gusto ko talaga na may mapanagot dito na mga high-ranking politicians, high-ranking officials. Tapos, yeah, as expected, babanit na naman yung mga yan na pinopolitika sila kapag ka nagkagipitan. Grabe. Nagawa talaga nila yan sa natin, bansa natin. Yun nga, actually, hindi ako totally talaga nainis sa part na parang yung mga project na yan is pinagkaloob ng maraming bihis ng mga politiko sa mga kontraktor na mga butaw din. Doon ako mas nainis pa rin na dahil sa pinaggagawa nila na sinasubstandard nila yung mga project, ginoghost nila yung mga projects. Tapos alam niyo yung mga kababayan natin na naghihirap na sobrang apektado sa mga baha, na yung iba is nadidedo pa talaga. Diba? Dahil sa mga baha na yan. Diba? Yun yung isa sa pinakamasakit eh. Diba? Na halos kulang na lang lahat ng gawin ng tao dito sa bansa natin. Nagbabayad tayo ng Tapos in the end pala, machuchugi ka lang. Sisisihin ka pa kasi mahirap ka. Diba? Sisisihin ka pa kasi mabaha yung lugar nyo. Diba? Di ka kasi umalis sa lugar nyo. Pero ang totoo pala, kagagawan pala, 'di ba? Nila kontraktor at nila kong, 'di ba?
mga politician na mga gahaman sa pera. So, yun yung isa sa mas nakakainis talaga. Na parang tinuringan pa silang di ba? Sobrang babait ng mga kumag kapag tumatakbo. Tapos in the end, yan lang pala yung mangyayari. Yung mga anak nila, sobrang lavish, sobrang yaman. Like, kaya nilang ubusin yung kalahating milyon in just 30 minutes. Di ba? Kumakain lang. Alam nyo yung ganyan. Yan yung mga nakakainis talaga eh. So ako, hinihintay ko talaga na mapanagot tong mga involved dito na mga high-ranking officials, mga government officials. Yung mga contractor kasi mga businessman, parang pangalawa na yun eh. 'Di ba? Parang second satisfaction ko na yun. Parang hindi pa rin talaga ako masasatisfy dito until meron talagang politician na mapanagot dito. Kasi mostly talaga dito sa bansa natin, mga politician na yan, sobrang hirap papanagot. Kita nyo naman, yung impeachment ni VP Sara, wala. Diba? Di umusad. Kasi sobrang hirap panagutin ng mga kurikong na mga official dito eh. Anyways, that's it na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section. So again, Viral Broadcast Page, Filipino IC. Senate of the Philippines. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.